pinapanood mo to, nasa ibang bansa si Vice President Sara Duterte. Qatar, UK, Netherlands, pati nasa The Hague. Pero dito sa Pilipinas, tuloy-tuloy pa rin ang trial niya sa Senado. Walang preno. May mga saksi pa rin tumitestigo, may mga sabina pa rin pinag-aawayan, may mga dokumento sa bangko na kailangan nang ilabas kahit wala siya sa bansa. Kaya ang tanong, pinapatalsik ba siya dahil takot sa kanya ang mga kalaban niya bago pa man dumating ang 2028? O finally dihado na si VP Sara dahil sa ebidensyang hindi na kayang itago? 4 na minuto lang to, walang kinikilingan, puro timeline, puro dokumento, puro facts. Manood ka hanggang dulo dahil sa huli, ikaw mismo ang magdedesisyon. Bumalik tayo sa 2022. Napakalakas noon ng tambalang unit team. Marcos Duterte, magkasama, tila hindi mapaghihiwalay. Pero hindi pa man umaabot sa kalahati ng termino, lumabas na ang mga lamat. Usapin sa budget, usapin sa estilo ng pamamalakad, hanggang sa tuluyan ng mag-resign si VP Duterte bilang Education Secretary. Mula doon, sunod-sunod ang mga investigasyon at ngayon, 2026, nandito na tayo. Aktwal na nagtatrial sa Senado, may mga saksi, may mga sabina at may mga artikulo ng impeachment na dinidinig line by line. Para sa kampo ni VP Sara, malinaw ang kwento nila. Bakit daw kasabay ng paghina ng alyansa, doon din biglang dumagsa ang mga kaso? Ang tingin nila, may malinaw na target. Pahinain siya bago pa man umpisahan ang 2028 presidential race na opisyal na niyang inanunsyo nitong February 2026. Dagdag pa nila, kahit ilang beses nang sinubukang mag-file ng impeachment complaint dati, na-disqualify o na-junk pa ng Korte Suprema ang isa sa mga naunang kaso noong 2025 dahil sa unconstitutional na proseso. Para sa kanila, senyales daw ito na desperado talaga ang mga kalaban niya. At kung titingnan mo ang mismong mga eksena sa loob ng Senado, mainit ang palitan ng salita ng defense at prosecution. Halos araw-araw may bagong kontrobersya. Mahirap din ikaila na malakas ang kulay politika sa buong proseso. Pero, pumunta naman tayo sa kabilang panig ng usapin. Kasi hindi lang basta usap-usapan sa social media ang kaso. May mga opisyal na dokumento at testimonya. Una, ang usapin sa daan-daang milyong piso na confidential and intelligence funds. May mga notice of disallowance mismo ang Commission on Audit dahil sa mga resibong hindi ma-verify. Pangalawa, sa kasalukuyang trial, malaking bahagi ng ebidensya ay hindi na lang usap-usapan. Nagtetestify na ang mga opisyal ng NBI at nagpo-produce na rin ng dokumento galing sa AMLC hinggil sa mga transaksyon at yaman na kailangang ipaliwanag. Pangatlo, ang mismong mga pahayag ni VP Sara tungkol sa mga banta laban sa Pangulo, sa First Lady at sa dating Speaker. Mga pahayag na sa ngayon ay pinag-aaralan bilang posibleng banta sa pambansang seguridad. Kaya ang tanong, kung may audit findings, may saksi at may dokumento, politika lang ba talaga ito? Narito ang bagay na madalas nakakalimutan. Hindi kailangang pumili ng isa lang. Pwedeng pareho itong totoo, magkasabay. Kung walang political rivalry, malamang hindi rin nabigyan ng ganitong pansin ang mga audit findings. Nagamit talaga ito bilang sandatang pampolitika. Pero kung wala namang totoong issue sa pondo at mga saksi, wala rin gagamitin ang mga kalaban niya bilang sandata. Pwedeng magkaroon ng motibong pampolitika ang mga nag-aakusa. At pwede rin may seryosong pananagutan na kailangang sagutin ang inaakusahan. Hindi ito either or. Sa huli, ang Senate Impeachment Court ang magpapasya. Hindi tayo, hindi ang social media, hindi ang mga panelist sa TV. Ang Senado ang bahalang magtimbang. Kulay politika ba o bigat ng ebidensya? Habang tuloy-tuloy ang mga hearing linggo-linggo, malamang mas lalabas pa ang mga bagong detalye. Ano sa tingin mo? Persecution o accountability? Feel free to comment sa comment section. At kung gusto mong updated palagi sa mga susunod na yugto ng trial na ito, mag-subscribe at i-on ang notification bell. Hanggang sa muli!